Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ito po ang sinabi. Ah, galing po kay DPWH Secretary Vince Dison. Ah, kung involved ka, bakit ikaw mismo magpapasabog? Kayo po ba kapag involved kayo sa isang krimen, papasabugin nyo? Di ba po hindi? Ito ang mga katagang sinasabi ni Vince Dison. Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vince Dison expressed doubt over former Ako Bicol Representative Saldico allegation against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. According to according to Ian Cruz report on 24 oras, Dison claimed it was President Marcos himself who revealed the corruption behind anomalous flood control project and called for proof. Ano po? Kung involved ka, bakit ikaw mismo magpapasabog? Bakit mo gagawin lahat ng ito? Bakit mo ibubuo ang isang independent commission? Ayan po. Bakit may mga taong pilit na ini-involve si President Marcos dito sa usaping flood control, ano? May bago pong uh, siniwalat itong number one na magnanakaw na si Saldico na ang sabi po niya ay nag-utos daw po ni President Bongbong Marcos na mag-insert ng 100 billion. Ano? Paano mo naman uutusan yung isang congressman? Ang budget na yan nagmula pa sa loob ng executive sa NEP. Inaayos na po yan. Kung gusto man gumawa ni President Bongbong Marcos ng ganun, dapat doon mismo sa NEP. Ano? Oh. Pagpalagay natin, sinasabi mo, inutusan ka. Ha? Saldigo? Inutusan ka ni Bongbong Marcos na mag-insert ng 100 billion. Bakit? Ha? Bakit walang nag-question ng kasama mong mga congressman nung nasa BICAM na kayo? Ha? Kaharap nyo ang mga senador. Wala bang nag-question bakit may insertion ditong 100 billion na wala namang malinaw na proyekto? Asan ang utak mo? Ha? Buti na lang may mga ganitong kagaya ni Vince Dison ang hindi naniniwala. Pati na po, hindi lang po si Vince Dison ang hindi naniniwala dito. Kasi ang executive hindi na po kasama sa BICAM yan eh. Tanging mga congressman at senador ang nandyan. Wala na pong papel doon ang Pangulo. Sa NAP, noon may papel ang Pangulo kasi binubuo po yan ng executive. Ano? Kaya ito, ang malaking katanungan. Pilit nilang idinadawit ang pangalan ni BBM sa flood control scam na ito. Sapagkat napakalaki po talaga ng mga nakukurakot dito, ano? Ibinabato nila ang sisi sa Pangulong Marcos upang magalit ang tao. Magalit ang tao at sumiklab ang galit, yun ang kanilang
hinihintay na mangyari. Yung mag-alsa ang tao, mapatalsik si BBM sa kanyang pagiging sa kanyang posisyon. Pero sinasabi ko po sa inyo, hindi po mangyayari yan. Kung kayo nakasuporta dyan, kami ay nakasuporta rin kay BBM. Ang gusto namin, transparency, accountability, gaya rin ng sinusunod nyo, ng isinisigaw nyo. Ha? Pero kayo ang mga taong nagpapagulo sa ating bansa. Kayo na may mga sariling interest sapagkat kayo ang namumuro. Kayo ang dapat makulong sa mga tagpong ito. Kayo ang dapat malagay sa kulungan na magnanakaw. Hindi yung walang kinalaman, pinagbibintangan nyo. Mga walang hiya kayo, mga walang modo kayo, magnanakaw na nga kayo, wala pa kayong hiya, wala pa kayong modo. Hindi kayo nahihiya sa sarili nyo at mga anak nyo. Pinapakain nyo ng mga nakaw. Ano? Kung talagang totoo yang sinasabi mo, Saldi ko, umuwi ka rito at panumpaan mo yang sinasabi mong yan. Ha? Yung tamang proseso, hindi yung nagbubulgar ka sa social media. Ha? At hindi mo naman makukuha ang damdamin ng mas nakararaming tao. Kasi ang gusto ng mas nakararami, ha, ay accountability. Yung totoong may sala. Walang yung sacred cow dito. Hindi po pwede yung ganun. Kailangan yung totoong may sala. Ibinibintang nyo yung kasalanan nyo sa isang tao, sa presidente, wala naman siyang kinalaman. Ang linaw-linaw eh. Yung sinasabi mo, yung insertion na yan, hindi totoo yan. Ikaw ang may kagagawan yan. Hmm. Kung totoo yan sinasabi mo, insertion na yan, bakit pa nagveto ang Pangulo ng 194 billion? 100 billion lang pina-insert sa'yo. Sige nga, utak mo nasa talampakan din eh. Gagaya rin ng mga didilis. Ang tanong ko sa iyo, Saldi ko, sino ang didilis na nag-convince sa iyo para pasabugin mo yung mga ganyang kasinungalingan mo? Ha? Namumuro ka sa sambayan ng Pilipino. Hindi sa mga Pilipinong kabig ng mga Duterte. Kami, dito ka sa amin namumuro. Ha? Saldi ko? Alam mo, Saldi ko, sa totoo lang, kapag ikaw nakita ng tao dito, maraming galit sa'yo. Maraming nagagalit sa'yo dahil nga sa mga pinaggagawa nyo, mga insertion. Ha? Kung kagagawan nyo, wag nyo nang ipasa sa ibang tao. Ha? Tingnan mo nga ang ginawa mo. Magbibintang ka sa isang tao, sa presidente na hindi naman talaga kasama. Napaka napaka walang logic yung sinasabi mo. Oh. Ang ang pahayag ni DPWH Vince Dizon, ano po? Tungkol sa mga aligasyong itinapon ni dating Congressman Saldi Demonyo ko laban sa ating Pangulo, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang isang ordinaryong Pilipino, ako po bilang isang ordinaryong Pilipino na sumusuporta sa sa pagbabago sa pamahalaan, hindi ko mapipigilan ang pag-apila sa luhikan ni Secretary
Dison, kung involved ka, bakit ikaw mismo magpapasabog? Di ba? Oh. Bakit mo gagawin lahat ng ito? Bakit mo ibubuo ang isang independent commission, for infrastructure? Ito ang mga tanong na nag-echo sa aking isipan. Ano? At buong puso kong sinasang-ayunan. Para sa akin, ito ang perpektong sagot sa mga walang basihang akusasyon na sinusubukang maghasa ng duda sa pamumuno ng ating Pangulo. Buti na lang, hindi po ako ganun. Isipin ninyo, si Pangulong Marcos mismo ang unang nagsiwalat sa katiwalian ng flood control project. Ano po? Mga proyektong dapat ay nagbibigay ng proteksyon sa libu-libong pamilya laban sa baha. Ngunit ginawang daan ng ilang tiwaling opisyal para sa kanilang sariling bulsa. Hindi ba't siya ang nagsabi sa kanyang State of the Nation address na haharapin ang mga ito ng buong tapang? Hindi ba't sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagsimula ng magsiyasat ang mga ahensya? At higit pa rito, binuo pa niya ang isang independent commission upang matiyak na walang political na intervention. Kung tunay na siyang nasa likod ng mga anomalya, bakit pa ipapakita ang sariling kamay sa apoy? Bakit niya pahahayaang magpakita ng isang ebidensya na maaring magbalik sa kanya? Para sa akin, ito ang pinakamalaking pruweba ng kanyang katapatan. Hindi siya tumatakbo mula sa problema. Sinusugod niya ito ng harapan. At narito ang mas nakakagalit. Si Saldico na sinasabing may kinalaman sa 100 bilyong budget insertion na ito bilang nagsusumbong na parang biktima. Ayon sa Malacanang, puro hearsay. Puro hearsay lang daw ito. Isang paraan upang makatakas sa sariling pananagutan. Yan po ang ginagawa ni Saldico. Bakit kailangan niyang idamay ang Pangulo at ang mga opisyal at ang iba pang cabinet members? Hindi ba't ito ang klasikong diskarte ng mga nahuhuli? Maghagod ng dumi sa iba para makaligtas. Pero hindi ka makakaligtas, Saldico. Sinasabi ko lang sa iyo, sumang-ayon ako kay Secretary Dizon dahil sa simpleng katotohanan. Ang tunay na leader ay hindi nagtatago. Hindi kagaya mo, Saldico, ikaw ay nagtatago dyan sa ibang bansa. Siya ang gumagawa ng paraan para maging malinaw ang lahat. Sa halip na maging bahagi ng katiwalian, si Pangulong Marcos ang nagiging bantay nito. At iyan ang dahilan kung bakit naniniwala ako sa kanyang intensyon. Sa huli, habang naghihintay tayo ng resulta ng probe na ito, nananatiling malinaw sa akin ang mga tunay na katiwalian ay dapat maharap. At ang mga leader na tulad ni Marcos at Dizon ang mga handang gawin iyan. Hindi natin dapat hayaang mabingi ng ingay ang ating pag-iisip.
Suportahan natin ang independent investigation at hayaan nating ang katotohanan ang magwagi. Ito ang paraan upang maging mas matibay ang ating bayan. Hindi sa pamamagitan ng tsismis, kundi sa pamamagitan ng katwiran at katapatan. Ano po? Salamat, Secretary Dizon, sa pagiging boses ng luhika sa gitna ng kaguluhan. Ano po? Kaya po tayo'y magmatsyag, wag po tayo magpapadala sa mga pinagsasabi ng mga didilis. Ha? Sapagkat sila ang tunay na may kasalanan dito. Wala silang ginawa kundi ang pansariling kapakanan lamang at hindi po sa bayan. Kaya po, ako po ay humihingi ng suporta sa inyo. Pag-like and subscribe at share sa aking channel. Marami pong salamat at mabuhay po kayo.